Malay tayo mga Pinoy, lalo na nitong mga nakaraang pangyayari sa ating bayan, na malaki pa ang kailangang baguhin sa larangan ng politika o pamamahala sa Pilipinas, ang bayang kaloob sa atin ng Diyos. Meron kasing pagkabansot ang ating pag-unlad. Bantad na tayo sa laganap na korupsyon at alam naman natin na kulang sa kakayahan ng ating gobyerno na magbigay ng mga kailangang serbisyo. Katulad na lang nitong hindi tayo naging handa sa bagyo at hindi tayo nagiging handa sa mga bagyo bagamat tayo ay isang bansang laging dinadaanan ng bagyo. Paano tayo makakatulong? Sabi ng ating mga mangangaral, kailangan daw tayo mag-repent. No? Ibig sabihin nila tumalikod sa masama at magbagong buhay na tayo bilang isang bansa. Sangayon naman tayo dito, hindi ba? Kung ang ibig sabihin ng repent ay pagbabagong buhay o pagiging born again ay pagkakaroon ng buhay na tulad ni Jesus na laang maglingkod at ibigay ang sarili para sa kagalingan ng marami. At bilang mga sinabing nagbagong buhay, paano naman natin titignan ang politika? Sa ganang amin, mabuting tignan ng politika o pamamahala bilang larangan na may malaking dulot sa ating mga kababayan. Alin lang sa dalawa, no? Either magdulot ito ng dusa sa bayan o magdulot ng pagunlad. Siyempre, mas gugustuhin natin na ito ay magdulot ng pagunlad. At sa panahong ito na malay tayo sa laki ng pangailangan ng bayan, isipin din natin, ito rin naman ang panahon ng napakaraming pagkakataon upang maging lingkod tayo ng ating kapwa. Kung gayon, ang larangan ng politika o pamamahala ay kailangan nating ayusin dahil maraming buhay ang apektado nito. Pwede nating itanong ang lawak ng politika. Saan tayo papasok dito? Magandang tanong, no? At ang una nating tungkulin sa politika, sa aking tingin, ay may kinalaman sa pagboto. Ayon kasi sa Romans 13, kailangan nating kilalanin daw ang pamahalaan bilang paraan din ng pamamahala ng Diyos. At buti na lang na dito sa Pilipinas, ang umiiral na pamahalaan ay tinatawag na republika. At sabi sa ating saligang batas mismo, ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa ating mga mamamayan. Mahalaga yun, Dahil ang isa sa ibig sabihin nito, ang mga pinuno ay ating mga kinatawan at dapat maglingkod para sa kabutihan ng nakararami. Ang mga politiko, kumbaga, ay lingkod ng madla at kung sila ay lingkod ng madla, syempre mananagot sila sa madla na bumoto sa kanila. Tayo naman, tungkulin nating mga nasa tamang edad ang bumoto at bumoto ng may talino para sa mas mabuting pamamahala. Alamin natin ang mga mahalagang pangailangan ng bansa. Suriin natin ang mga record ng mga kandidato. Sa madaling sabi, maging mahusay tayong mga botante. Ngayon, kung hindi pa tayo rehistrado, ay magparehistro na tayo dahil huling buwan na ang Oktubre para magparehistro. Hikayatin din natin ang mga kaibigan natin ay bang nasa wastong edad na magpatala at bumoto. At alalahanin natin, hindi nagtatapos doon ang tungkulin natin sa Republika. Kailangan nating subaybayan ang pamahalaan at tulungan ito upang higit itong maging matatag. Abangan nyo pa ang mga susunod naming panawagan tungkol sa mga nakaugnay na usapin sa eleksyon. Ang tawag ng karunungan sa atin sa mga panahong ito ay maghanda, sumuri, at bumoto sa mga kandidatong mas may malaking pagkakataon na maging lingkod sa kagalingan ng lahat. At kung magkagayoy, mapabuti ang pamahalaang inilaan ng Diyos ayon sa kanyang kabutihan.